Hi Aries 2026, ito na po ang inyong reading. Ayan, yearly horoscope tayo guys. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Syempre pa po, mensaheng gabay lamang. Okay, uunahin po natin ang career. Para sa inyo, unahin natin ang buhay, trabaho, kaperahan. Okay, tayo po ay general reading. Just only take what resonate pa rin. Pero kuha muna tayo ng ilang baraha. Aries energy po tayo. 2026, ano nga asahan nila? Sa sektor na ito, trabaho po, kabuhayan, finances, anong kailangan marinig ng mga Aries this year? Message para sa isang Aries this year. Ano kailangan marinig ng isang Aries? Guidance po. 2026, ano nga asahan nyo? Anong parating sa inyo? Ngayong bagong taon. Okay, may kumpol na bumabagsak. Add pa ako. Huwag kayong mag-alala. Before and after natin gamitin ng baraha, shuffle natin itong mabuti. Guidance para sa'yo, Aries. Alam ko. Parang low-key yung energy ni Moonshot. Last line na kasi kayo. Huli ko kayong hinarap ngayong taon, 2026. Timing. You will hear the right message at the right time. Aries, anong kailangan mong marinig ngayon? 2026. Ito, perfect tong isa. This is about your career. Sector, the 8 of Pentacles. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. And ito naman tungkol sa kaperahan. The 5 of Pentacles. Sige. I guess okay na muna to ha. Position lang muna natin. Ito ng pag ganito, isa-isahin natin. Judgment card. The moon. Okay. Knight of Swords. The sun and the moon ay narito. 7 of Pentacles. Ayan o, baliktad pa. 8 of Swords. 5 of Pentacles. The Devil. This one is in reverse. Hindi po kailangan laliman or katakutan. Meron lamang po yung kalakip na mensahe. 3 of Cups. The 2 of Wands. Sige, saan natin ilalagay ito? Dito na lamang po. Usaping trabaho tayo, guys. Career. Money. Okay, again, general reading po tayo ha. General message. Sa akin nakikita dito sa ilang barahan nyo, maaring para sa ilan po ay makaramdam ng ilang pagbabago. Okay? Maaring may ilang sudden or unexpected pa nga na pwede kayong maramdaman sa inyong work. Hindi kailangan laliman ito ha or ano pa man po. Sa alinmang sektor, patuloy naman na meron tayong pagbabago na kinakaharap sa ating buhay. Patuloy lang din daw po kayo sumabay. Okay, at paangatin nyo yung inyong mga leadership at kahusayan. Kung paano nyo pinapanghawakan ng inyong mga buhay, trabaho. Dito wala kayong dapat ikabahala. Focus lang. Okay? Although, I will be honest, for some, maaaring makaramdam kayo ng ilang delays. Or yung kabagalan, or makaramdam kayo ng pagkainip. Sa namang process or ayusin nyo, kahit sa simpleng pakiramdam lang po ha, na parang ang tagal ng progress or gusto nyo sanang makita na flow sa inyong career. Aries, progress may be slow. But the work you do now, kung ano yung ginagawa mo ngayon, hindi mo pa man yan makita or ma-realize po. Ano man ang maaring pundasyon po. The 7 of Pentacles kasi ay narito. Ano man yung pundasyon na mabuo mo ngayong taon o kung ano tinatrabaho mo, ayan, ngayon pa lang. Maging ano pa man yan. 7 of Pentacles. Ayan, nagre-reflect sa, sa lights, pero yan po ay maaaring maging stepping stone, Stepping stone yan, guys, patungo sa inyong future success. Pakita natin sa live. Gusto niyo yun? Magtiwala lang po sa proseso. Gaano man minsan, meron po talagang kabagalan. Gaano man kabagal ito. Yung gusto nyong makita na, again, resulta or progreso. Wala namang overnight success. Enjoy nyo lang daw po yung journey
sa inyong career. Huwag kayo magmamadali kasi ito yun, the Devil, the Knight of Swords, both are in reverse. Huwag magmamadali, huwag mainip. At meron po tayong gains. Ayan, may gains tayo dyan na nakikita. Meron kayong mababaon na experience and yung skills. Diyan kayo patuloy na nag-grow, guys. So, sa pang-araw-araw na journey nyo sa work. Stay inspired, ayan, and motivated sa inyong buhay paggawa. Aries, again, enjoy lang po. Kasi may pagkaseryoso akong nakikita sa mga barahan nyo. The Three of Cups, marahil ito yun, yung enjoyment. Ito yung pinaka-enjoyment na nakikita ko dito. The Sun is in reverse. Eight of Pentacles, sabi ko nga, work kung work, grind kung grind, yung energy na ang ganda. Dapat lang, dahil ang trabaho ay trabaho, tama, pero balance is the key. Panatilihin nyo lang daw po yung work-life balance na tinatawag, the Devil. Again, di kailangan katakutan. That is connected po sa work. Si the Devil card, connected din yan. Naka-reverse So, minsan, may pagkasobra or pagkakulang. Dalawa lang naman po yan. Or ito yung pinaka-message, yung mensahe, kasi po ng mga baraha ay maring kailangan mong gawin or paangatin. Or kusang ipapaangat sa'yo ito ng universe. Or kusa mong mararamdaman. Ganun, sana nakukuha niyo ako doon. Pwedeng kusa niyong maramdaman or kusang iangat ito, ihain sa inyo ng universe, ha? Itong ilang messages na umaangat sa inyo. But for some of you, I feel naman, ha, kung kusa itong maramdaman, the Three of Cups naman ay narito Ito yun, yung enjoyment na aking na-mention kanina pa. Pagka-chill, happy lang. Yung pakiramdam na work will feel like you're not working kasi mag-enjoy ka lang. The Three of Cups. Kahit na may pagkaseryoso ako nakikita, bakit yung pinaka-advice din po. Kumbaga, kalma, happy, enjoy. Kasi gusto mo at mahal mo yung ginagawa mo, Aries. For some of you, actually might have also connected to. Kanina ko pa na-mention sa inyong kapwa fire signs, travel. Ito. Some of you mayroong opportunity na makapag-travel for work. Why not? The Two of Wands. So, yung benefits sa work ay na-enjoy mo rin para sa ilan. Kumbaga, parang hindi lang kayo puro work, pero may travel din. Mag-enjoy din kayo. Or kung ilan sa inyo guys, sa realidad, again, kahit pare-pareho kayo ng sign as an Aries, magkakaiba po ang bawat isa. Okay, kung ang ilan ay narito na sa posisyon na parang itong line of work nyo ay hindi na, kumbaga, natutugunan, yung sa alam at palagay nyo ay tunay na deserve nyo sa trabaho. Alam ko may hugot to. Then maybe, okay, para sa ilan maaring merong ilang pagbabago. Unang message ko, may ilang changes kayong pwedeng tahakin dito this year, Aries. Simula pa lang possible changes po ang pwede nyong kaharapin this year for some of you. Okay? Sa huli, tanging kayo ang higit na makapagsasabi, guys, ha? Tatanungin lang din po ang sarili, masaya ka pa ba? Baka ganito to. Masaya ka pa ba? Best year ito, guys, Aries, na pag nilay-nilayan po ang inyong buhay karera. The Moon ay narito, the Judgment card, may hugot. Ito yung kaliwanagan, yung awareness sa inyo, yung katotohanan, yung purpose. Okay? Sa huli, sana, piliin nyo lang daw po sana yung ano yun? Puro sana tayo, Moonshot. Piliin nyo kung saan yung happiness mo. Okay? Yung happiness and yung contentment mo sa buhay. Pagdating sa inyong finances tayo or kaperahan, guys, the Five of Pentacles. Okay. Ito po ay normal, Ito kasi, merong ilang difficulty, I will be honest, for some of you, wala namang perfect Lalo pa sa usaping ito. Pero maybe this is a message lang din, a reminder, na kailangan mo raw mapanatili yung disiplina sa part na ito. Yes po, sabi ko nga, either dalawa lang yan, may pagkasobra or pagkakulang sa kaperahan especially.
Lalo pa sa Aries, sa iyong paggasta. Or kung paano ka naglalabas ng iyong pera. Discipline and balance lang din daw po. Nang walang pagkakulang o sobra. Kasi meron din ako na, baka dito mag-apply yun, no? Yung tendency na baka maging mainip kayo. Ayan. Yung energy nyo na minsan mainipin. At dito may tendency na maging impulsive kayo sa part na ito. Ayun lang naman, ha? Oo. Pero Moonshot, paano to? Ay, dito work kayo kung work. Deserve ko to. Deserve ko to. Pinaghirapan ko to, Moonshot. Yes naman, guys. Patuloy kayo lang show up dito. Ayan, patuloy kayong work. Eyes on the prize. Sa agos ng trabaho man lalaban, deserve nyo yung something para sa inyong sarili. At para sa taong mga mahal mo, ayan, yung dahilan mo, kumbaga, yung purpose. Pero wag lang daw po pabigla-bigla. Kasi meron akong energy dito na ganun. Okay? Gamitin po yung pagiging practical. Paangatin nyo rin yan this year. Magplano. Ayan. Para sigurado rin. Or mag-set kayo ng budget this year. Kung kailangan gawin yun, ay gawin yun. Maaari pong makatulong. Okay. Ma-add ko lang yan, guys. Andito yung dahilan nyo. The moon. Kung bakit kayo nagsisikap. Bakit kayo nagpo-push kahit pa sa mga pagkakataon na feeling nyo parang may kulang. Ganun. Parang hindi na nakaka-happy. Nakakapagod lang. Pero, sabi ko nga, do some reflection po sa part na ito. Okay? Ito yung umaangat, guys. Sige, move forward tayo, Aries. Next sector tayo. Pagdating, anong susunod natin? Sige, nakita ko kasi yung energy ni The Devil. Unahin natin ang inyong nakita yung The Devil, hindi ha. Kasi along with your other cards, could be connected lang din ito sa ilang karelasyon. Or pagdating sa napakalawak nito, guys, ha. Relationship-wise, family, or personal relationship, business partnership na matatawag. Aries, kuha na tayo ng guidance muna. Bakit ko naiwan yun? Gusto ko sanang unahin ng health Pero, health kalusugan. Pero sige, relationship-wise muna tayo. Aries, kuha tayo ng guidance para sa inyo. Love life, 2026. Ano nga asahan nyo? Guidance para sa mga taong ito. Message. 2026 Aries. Ano nga asahan po ng mga taong ito? Anong parating sa kanila? Guidance energy check po para sa mga taong ito. May umangat. Na-mention ko kasi si The Devil. Sandali, napapikit si Moonshot. Hindi kailangan laliman tayo ay general reading, ha? Yung bawat messages ko po, pawang gabay lang po sana. Aries energy. Guidance po sa mga taong maaaring makapakinig nito. Okay yun naman. May nakita naman tayo. Aries. Kaya na to, the Emperor. As an Aries, this is an Aries sign. Sa isahin natin, ha, the Three of Swords. Alam ko, puso yan, na parang sawi, pero it doesn't mean na ganun agad. Napakalawak nito, guys, ha. Ito na nga, ilalatag muna po ni Moonshot ang bawat isa. 4 and 4, this is about your home, your feelings, emotions, personal relationship. 7 of Wands. Justice card, guys, the Fool. Aries, ano pa man po ang inyong relationship status? Single? Or nasa isang relasyon ka pa man? Or married? Okay, pero yung happiness, ha? Kaka-mention ko lang, yung happiness and contentments. Ang unang nakikita ko rin dito. 4 and 4. Yung comfort. Yung love, yung security. Sa mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Ganon din yung energy, masaya lang. Card of celebration yung nakikita ko, guys. Maging masaya. Happy ang energy. Or ito na yung pinaka-advice na kailangang marinig. Deserve na deserve niyong maging masaya or magsaya
sa inyong paraan, Aries. Kasi, ayan, Four of Wands, naka-reverse, no? More on private lang siguro yung kasiyahan nito sa inyong paraan. Tahimik lang kayo magse-celebrate ng inyong mga puso. Oo. Pero, other messages, nakukuha ko dito, may hugot to. Hanggat kaya, ay huwag niyo raw, or huwag ka raw, dumipende sa emosyon ng ibang tao. I mean, I know diretso yun. At parang ang dali lang sabihin, pero mahirap ang hawakan or gawin sa lahat ng pagkakataon. At hindi po ito kailangan mag-apply sa lahat. Again, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Marahil po ito ay para sa ilan. Lalo na kung sa isang punto ngayong taon ay kayo po ay mapagtanong. The Three of Swords kasi medyo, sabi ko nga, ito na nga, oh. Maring kumaharap ang ilan sa tension, disagreements, miscommunication. Malawak si Three of Swords, guys. Or merong papagitna sa relasyon. Ano pa man yan na pwede niyong kaharapin. Especially for those couples in a relationship. Okay? At mapagtanong kayo kung kayo ba ay mahalaga. Or kapag nakaramdam kayo na parang bakit walang saya. O diba? Sabi ko sa inyo may hugot. Aries, nire-remind lang kayo dito ng mga baraha na you can be happy daw with or without a romantic relationship. Alam ko, diretso ha, for some of you, kahit kayo lang muna daw mag-isa or kahit nasa isang relasyon pa. General reading po tayo. Wait lang guys ha. Nagising. Sige, start tayo ha. Okay. So, napapos po tayo, patawarin. Nasaan na ba si Moonchild? So, doon tayo sa, alam nyo, doon na tayo sa part na may hugot eh. Pero, sige, sabi ko nga, huwag kayo mag-rely. Okay, huwag kayo mag-rely doon sa emosyon ng iba or doon sa happiness ng iba para sa ikasisiyan nyo. Parang ganun yung energy. Sabi nga nung saying, we are responsible for our own happiness. Which is totoo naman. Kasi meron akong nakikita po na maaring may, bukod sa may hugot, ayan, maaring merong tendency na dumipende kayo. Parang ganun. Dumipende kayo sa emosyon ng iba. Na makalimutan nyo na meron kayong sariling power. Aries, meron kayong sariling emosyon. Okay? Pero ano man po ang maging takbo ng relasyon ngayong taon, positive or negative, Aries, highs or lows, sa huli sana piliin nyo pa rin ang maging masaya. Okay? Yung pusong may pagkakalma. At hindi dito na minsan parang nababawasan yung pakiramdam nyo na kayo ay may halaga. O diba? Inaantok pa si Moonchild nito. Rhyme na rhyme, mai-rhyme lang po ni Moonchild. Pero for some, maring kusa po itong umangat. Again, either ihahain ito ng universe or kusa nga angat kahit sa simpleng pakiramdam. Yes, actually. Okay. Pero I feel for some ay mas magiging open-minded naman kayo. Open-minded. Networking lang ba yan, Moonchild? Hindi, pero bukas lang po ang inyong mga isipan. Okay. O yung mga damdamin nyo. Happy, love, and light yung energy. Baka ito yung pinaka-message. Go with the flow, with the full. Pero Aries, may spark pa rin. Ha? May spark po na pwedeng umangat. Spark? Makukuryente ba ako dyan mo siya? Hindi. May spark pa rin. May kilig. May kilig pagdating sa inyong mga love life. Huwag lang kayong magpapakuryente. Charot. Hindi. Mag-iinit pa rin po ang inyong mga buhay relasyon. The Emperor. Fiery. This is the sign of energy. Kayo mismo ito again. Seven of Wands, yung protection sa relasyon. Mag-iinit po ang inyong mga buhay. Pag-ibig, may kilig at dilig. Gusto niyo yun? Kilig at dilig. Yes po. Maaring madiligan ang inyong mga halamanan.
ngayong bagong taon. Why not? Sa kabila nung ilang minsan, pagkakataon na parang merong tensyon, maaring matest lang po at one point ha. For those in a relationship, especially couples, ang inyong relasyon na normal. Kung makaharap tayo dyan. Single Aries, sige. At parang kung hindi kayo makarelate dun, possible for some of you na meron kayong makilala. Meron kayong makilala na alin na masasabi niyong compatible po kayo this year. Kung ready lang naman kayo guys ha, 2 and 2. Kahit over the net lang yung connection. For some of you, na LDR na yun, or someone, meron kayong makikilala na someone, long distance yung connection. Balance is the key, guys, ha? Kung magiging open kayo, may possibility tayong nakikita. Be open, why not? Kung ready na to mingle, deserve nyo ang maging masaya. Pero kung meron man mga kayong makilala, justice card, tapos 2 and 2 pa, 2 yung nakikita ko, 4 and 4, nagdo-double digits, yung ilang sitwasyon, I see balance, compatible kayo. Or meron chance na mas mapalalim po yung connection this year. Couples, i-add ko to since parang nag-highlight po, ang home, security, family, mother figure, yung energy rin. Tapos, umiyak pa yung pamangkin ko. Ngayon, live na live po tayo. May bata rin na energy akong nakikita or pakiramdam sa inyong baraha. Why not? Hindi po isang medical advisor. Si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. So, alam nyo, sa true lang, Aries, oo nga, papasok po si Jupiter. Ito, lagi natin hina-highlight si Jupiter kasi siya yung pinakamalaking planeta meron tayo sa astrology. And Jupiter will enter your 5th house, guys. 5th house. Diyan po pumapasok ang children. Pregnancy. Again, ito rin nakukuha natin dito sa baraha mo. Sobrang kung aking silang i-apply, guys, why not? Coconut. Maring meron pong mag-positive. And syempre pa, it's a blessing ha. For couples ito in a relationship, syempre pa, ayan, baby blessing. Kung hindi ito sa inyo mismo, since na-mention ko na 4, it's all about your family, home, yung taong ilang malapit sa iyo, mahalaga sa iyo, baka sa kanila mag-resonate, guys, ha? Kung hindi sa inyo mismo. Or kung kayo po ay may mga anak na, ngayon pa lang, maaring higit nyo silang bigyan din ng extra attention and focus this year. Ganun lang naman yun, guys. Pero claim na natin yung ilang magagandang possibilities po pagdating sa mga bata. Kaya siguro, biglang napapost tayo, guys. Umiyak yung aking pamangkin. Pero, ayan. Napakalawak nito. Ang daming nais iwan ng baraha. Sige, since nabanggit ko na ang inyong pamilya, usaping pamilya, maaaring higit din kayong maglaan dito sa part na ito, ha? Ng inyong focus. Or, mapapalapit kayo ngayong taon, guys. I see celebration, reconnection, reunion. Especially kung kayo ay nasa ibang bansa o nasa malayo. More time. Baka ito yung pinaka-advice. Quality time po. Kasamang mga mahal mo sa buhay. Kasi possibly, na kung ano man po yung pagsasaluhan nyo ngayong taon, I'm getting a message dito na ang ganda. Kung ano man yung bonding na mabubuo nyo. Ito mismo, okay? Ito mismo yung memories na you're going to treasure forever, guys. Andito yan. Yes po. Okay, sige. Andito na rin tayo. If this is about your physical home, napakalawak nito, guys. Physical home, sa inyong tahanan. Para sa ilan sa inyo, baka nandito ang enerhiya, maring maglaan kayo ng higit na focus din dyan. Why not? Meron bang house renovation? House renovation? Meron ba kayong kailangan ayusin? Kahit sa simpleng pagpaplano, baka ngayon palang umaangat na yan. Ayusin, kumpunihin. Ayan. Ang ilan actually, maaring kiklaim na ba natin to? Yes naman, maring magkaroon na po kayo ng sarili nyong bahay.
Manifestation, guys. Ayan. May umiingay. Manifestation. I-manifest nyo na kung ano yung mga nilook forward nyo pa sa inyong buhay, relasyon, pamilya, tahanan, the Two of Wands. Nagiging futuristic kayo dito. Futuristic na napakaganda. Okay. Meron kayong mga bago na pwedeng ma-encounter sa inyong family and home sector po. Meron ba? Meron bang dumadaan sa house renovation? May bibili na ng bahay? Or may maglilipat ng bahay? Or mas mapupunta sa malaking bahay? May pagtatanong. May pagtatanong. Pero maaring maging present po sa inyo ito ha. Yung kagustuhan nyo na mabigyan ng improvement or makitaan ng improvement or even development ang sitwasyon ng pamilya sa inyong mga paraan. Yung security, yung comfort, and yung stability na deserve ng family. Okay? Why not? Andun na tayo. Home. Especially for some of you na nandito, career, yung career nyo, trabaho nyo, why not? Maganda kasi yung taong ito if you're in the real estate industry. Or kung nagbebenta kayo, or nagbabuy and sell kayo ng property. Or meron kayong bibiling property this year, maganda po yung potential sa part na yan ha. Malaki ang chance nyo na kayo ay makabenta. Or meron kayong mabibili talaga ng mga bago pagdating sa inyong mga tahanan, pamilya, kahit sa simpleng kasangkapan lang to guys ha. Gusto niyo makitaan kasi ng ganda at kaaluwanan, yung comfort again, security na deserve nyo sa buhay, pamilya. Ito yung umaangat sa inyo guys. 2026, claim na ba natin itong magagandang possibility na ito? Yes naman. Ayan. I guess hanggang dito na lang muna. Meron pa ba? Hindi pa, meron pa guys. Meron pa. Tulungan nyo ako. Meron pa tayong isang sektor. Bago makalimutan ni Moonshot kasi nakita ko yung camera natin. Malulubat tayo. Wait lang po ha. Okay, may isang sektor pa tayo bago natin makalimutan. Health sector tayo guys. Usaping kalusugan. First reminder muna po na hindi isang health or medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang po tayo ha. Pero hingin po natin ng guidance kayo this New Year 2026. Aries, kamusta kayo? Kamusta ang inyong kalusugan? Anong kailangan nyong marinig? Guidance po para sa mga taong ito. Message. Bagong taon 2026 sa taong maaaring makapakinig nito. Anong gabayang dapat nararapat nating maiparating sa kanila tungkol sa kanilang health? Temperance card. This one is in reverse, Aries. Sige. Tingnan natin. Ay pa tayo. Guidance advice, Aries. Okay. Kunin na natin itong mga lumilitaw. Kumpul na sila. Hindi natin pipigilan. Seven of Cups. King of Swords. King of Wands. Okay. Aries energy. Strength card. Na-happy na ako. Tinapos na tayo ni strength card. Yung lakas. Magiging malakas kayo. Claim na natin ha. At the same time, magiging malakas at the same time para may pagkapagod, may ilang challenge. So, syempre pa, highs and lows ang buhay. Maybe this is a reminder na magpapahinga lang din pag may time ha. Okay, uunahin ko na to sa inyo Aries. Pero, emotionally, or even spiritually, si Temperance card ay narito. Connected din ito sa inyong mga spiritual faith or yung religion nyo ha. Naka-reverse. Pero regardless, maybe this is a reminder or message din. For some of you, I feel the strength card ay narito. Maaring higit pong lumakas din ang inyong mga pakiramdam ngayong taon. Maaring napapabuntong hininga si Moonchild. Maaring maging extra sensitive or even emotional po ang ilan sa inyo. 4 is about emotions. So, 4 of Swords. Temperance card. Minsan yung ilang emosyon na ayan nga, may pagkasobra or pagkakulang. Yan lang naman yan, guys. So, better
na hanggat kaya ay piliin nyo kung saan kayo higit na maglalaan ng energy this year. Kasi meron tendency po na maramdaman nyo or makaramdam kayo kung ano yung nararamdaman ng iba, guys. Ganong level. Yes po. Extra sensitive. For some, maaring why I feel dito ang lakas ng energy. Para bang umangat yung, or pwedeng umangat po yung pagiging psychic nyo. May ganun ba? It can be a good thing, guys, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Bago ang ano pa man, i-priority mo ang sarili this year. Okay, lagi nyo pong pakinggan daw po ang sinasabi or sasabihin ng inyong mga katawan, physically or mentally, and even spiritually. Umiwas po sa ilang unhealthy drama or stress hanggat kaya. Okay, hindi sa may challenge ako nakikita kasi, guys, or ilang challenging situation. Ayan, na minsan hindi naman talaga sa lahat ng pagkakataon madaling panghawakan. Hindi sa pababayaan na itong mga tao na ito sa inyong paligid or totally mawawalan kayo ng pakiha. Sabi kasi ni Moonchild Pero alalay lang daw po. Kasi mayroong tendency na ma-adapt nyo yung pinagdadaanan ng iba. Ganong level, guys. Especially yung ilang may pinagdadaanan rin talaga, ha. Kasi dito, baka mapanghinaan kayo ng enerhiya. Kasi nga, nakuha nyo yung energy na yun. So, pinapaalalahanan kayo ng baraha din po na it's okay to pause. Ha? It's okay to pause. Magnilay-nilay. Kumbaga, huwag kayo magmamadali sa bawat decisions or actions nyo rin this year. Pakiramdaman lagi ang sitwasyon. Take it easy. Lalo kung ikaw mismo ay pagod na. Kita mo siya. Patulog ka na dito. Higa rin pag may time. Pahinga rin pag may time, ha? Kasi, kung ikaw mismo, kung ikaw mismo, Aries, ay nalulunod sa iyong sariling problema, diba? Kasi paano mo nga naman masasalba to? Kasi pero na kung ilang nakikitang kailangan mo isalba this year. Paano mo sila masasalba kung ikaw mismo ay lunod sa iyong sariling pakiramdam, sa iyong kinakaharap mo sa buhay? It's not selfish. Okay? Naunahin mo muna ang sarili. It's not selfish. It's self-care. O, diba? May hugot yun. Not selfish. It's self-care. More on self-care, guys. Okay? Paangatin niyo yung opportunity na ito na magpalakas, magpaganda, magpaspa, magpasalon, magpahinga po sa inyong paraan bago ang lahat. Kasi parang ang dami yung iniisip po dito. Na sana ganito, ganyan, dapat ganito, ganyan. Na baka problema ng iba, problema nyo na rin. Parang ganun yung energy. Na okay lang naman, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, dapat yun ang mapapaangat. Baka yun po ay ma-adapt at makalimutan nyo yung kayo. Okay? Bago ang lahat. Siyempre, paano nyo mapapangat yung energy na yan na makatulong or makapagbigay ng something, enerhiya sa kanila kung kayo mismo ay pagod na. Para mabigay niyo yung best na yan, unahin niyo muna raw din yung kayo. Okay? Kasi kapag ready ka na, yun nga, mas makakatulong ka sa ilang tao. Yes, guys, alam ko health ito, pero meron ako nakikitang ilang person, or ilang pwede yung focus Kaya pinapaalalahanan kayo dito kasi baka hindi nyo napapakiramdaman yung inyong mga sarili. Ang gusto lang naman iparating po ay self-love. Ang daming sinasabi ni Moonchild, self-love, self-care. Okay, ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. 2026, bagong taon po para sa inyo, guys. Bagong pag-asa, Aries.